Hi guys, so today pag-uusapan lang natin itong futures, kung paano dito mag-work. Ang dami nagtatanong sa atin. Discuss natin dito yung pinaka-risk and reward. As we can see, meron tayo ditong negative. Meron tayo ditong mga positive profits as well. Ito, so meron tayong mga open positions like for this one. Discuss natin dito guys para mas magkaroon kayo ng informed decisions paano siya mag-work. Futures trading is isa sa high risk, high reward, high potential, mataas yung risk din dito. So discuss natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So, dito nga guys, discuss ko lang itong futures trading. For me, it's a tool. Pero itong tool na ito, dapat you need to understand. Dapat meron kang proper ideas, proper knowledge. Experience is very important dito guys, no? I keep highlighting that kasi based from my experience dito for almost a decade na in crypto space, sobrang malaking factors for me yung experience guys, no? So, ngayon, pag-usapan natin yung trades ko dito. As we can see, ito kay Bumi USDT. And meron ako ditong ginamit na, I think, if I'm not mistaken, since nagkaroon ito ng increase, is around, I think, almost 4 USDT. So, nasa 3.98 USDT. Pero nagkakaroon ito ng adjustments based doon sa percentage PNL guys, no? Kasi tumaas na ito and almost 3,000%, no? So ngayon yung PNL neto guys is nasa 5k na. So like ang ginamit ko lang dito is nasa, I think wala pang 300, no? So ngayon profits tayo dito. And discuss ko na rin guys itong negative guys, no? Paano nga ba ako dito nagkaroon ng negative? Discuss ko rin dito kung paano mag-execute ng trades, like for example dito. Ayan. So, discuss natin yan dito sa video natin today. Itong application ang ginagamit ko, pwede nyo itong puntahan. Yung official link nito ay nakalagay lang sa description ng video na ito. Ayan. And then, puntahan mo lang dito yung more. Ito. And then, itong official link na ito guys, no, meron ng 10% discount. So, open mo lang siya. And then, you can just sign up or create an account. Select mo lang dito yung country. Ayan, and then tick mo lang ito. Once na mabasa mo yung terms and service, risk and compliance disclosure, privacy notice statement, and then next mo lang ito, confirm. And dito guys sa code, pwede nyo gamitin Crypto Fortune. Ito, may 10% discount na for trading fees, email address, and then sign up, and then follow nyo lang dito yung simple steps, no? After na malagay nyo itong email address and makapag-sign up. So, yung application na ito, meron naman sa cellphone, no? Once na ma-download nyo yung application, ganito yung pinaka-user interface. Like for example, punta tayo dito sa my home tab. So, dito guys, kailangan mo lang magpa-verify para malaman na hindi ka robot or bot, no? So, pagkatapos nyan, you can explore yung features niya dito. So, dito sa taas, merong P2P trading ito. So, dito, if, for example, nagkaroon ka na ng profits, punta ka lang dito sa P2P trading. And then, pwede mo siya i-benta papunta sa e-wallets, GCash, or other banks na dito naman available. Sabay naman, if mayroon kang e-wallets, tapos gusto magkaroon ng USDT, so pwede dito, no? So, sort mo lang dito sa may buy order. Ayan. And then, let's go back muna tayo dito. So, discuss natin dito guys yung futures, no? So, yung futures, malaki yung potential neto. If meron kang experience, meron kang risk management na tinatawag, napaka-importante sa trading, sa pagtitrade, no? Yung psychology. So, if you have this vital psychology, for me, potentially, you get this high probability na pwede kang kumita dito sa futures trading guys, no? But then again, as I mentioned, experience, psychology, dapat mag-complement yan as well as risk management guys, no? So, yung tatlong yan. So, meron naman tayong mga live. Feel free to watch our live stream naman dito sa ating YouTube channel. For now, let's go lang muna tayo dito sa gitna ito. Select natin 2 beses. Ayan. And then, hanapin lang natin itong futures guys. Now, again guys, itong video natin today, just a disclaimer, is just for ideas lang, no? It's only a demo and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito, ideas, no? So, for now, punta muna tayo dito sa futures. Ayan, meron tayo ditong profits. Like for example, this one.
na-trade ko itong si MIU USDT. Gamit ko lang dito 24 USDT pero right now nasa 157 USDT. Gumagalaw ito kasi open positions. Dito mo makikita sa positions and assets. Try ko dito guys mag-simulate, no? Pero for now, discuss natin yung negative side dito. Like for example, nagkamali ako dito ng trades, no? Nag-against sa bias ko yung price action. So like for example, this one, meron akong negative 109 USDT. Malaki to guys. Nasa almost over 5k ito, no? Ito gumagalaw pa siya kasi open positions. Ginamit ko dito na margin is 41.5 USDT. Ayan. And yung ginamit ko is like long, no? So meaning, itong long dapat umakyat yung price action para magka-profit ako. Just like what happened dito kay MIU, no? Ito umakyat yung price action kaya nagka-profit ako dito. Pero pag bumagsak, dito ako maluloss guys, no? As we can see, nakalong ako tapos nagkaroon ng pagbagsak ng presyo, negative ako. So we can check yung price action. Select lang muna natin ito. Ayan. And then punta tayo dito sa chart. And then, as per checking dito, ito yung trades ko guys, no? I think, meron ako ditong positions, no? Like, dito sa area na ito. So, pagtapos nyan, nagkaroon ng pagbagsak ng presyo. That's why, ang laki ng negative ko doon, no? Or loss ko doon, no? So, like, for example, let's go trade. And, balik tayo dito. Ayan. So, for example, this one, 120 na. Kakaroon siya dito ng pagbagsak ng presyo and negative ako guys, no? So isa yun sa downside dito for the futures trading guys, no? If ever na mag-against sa bias mo yung price action, pwede ka ditong malos, no? If ever na tumaas ito, tapos meron akong trades na long, doon ako magkaka-profits, no? If ever na bumagsak, doon ako malulos, no? So that's the concept ng buy long. So for now, let's go back. Bigyan natin guys ng example yung magandang trades ko dito. Like for example, itong kay MIU, pwede ito, pero so, pwede naman itong, like for example, ditong kay BOM USDT. So, select natin dito sa chart. Yung price action neto is like going to the upside. Ayan. So, pwede ko palitan muna yung chart. Punta lang dito sa more. And then, dito sa chart display, punta ako sa original. Let's go back. Okay. Ayun. So, dito guys, makikita natin yung pinaka-entry price ko, no? So, nandito pa lang, meron ako ditong buy long. And then, nagkaroon siya ng pagtaas ng presyo guys, no? Ayan. So, umakyat siya. That's why I earned dito ng almost, I think, nasa 5K na yon from 300 pesos to 5K, no? So, ito yung trades natin kay Boom. And as we can see, if ever na nakabuy long ka doon sa area na ito, tapos umakyat, doon ka magkaka-profits guys, no? Pero pag bumagsak to, yung nangyari kanina doon kay like for example itong kay Mooding is like negative ito guys, no? So ganun nag-work yung buy long guys, no? So let's check ulit itong si Mooding kung saan tayo nakapag-entry. So pwede natin puntahan dito sa chart. Ayan. So dito ako guys nakapag-entry, no? So since naka-buy long ako at bumagsak, meron ako ditong negative profits guys, no? So, ganun siya mag-work. And dito guys, sa mga indicator na ginagamit ko naman, pwede nyo palitan guys yung chart, no? So like for example, punta lang kayo dito sa more. And then dito sa chart display, palitan mo lang dito ng trading view guys, no? Kung saan pwede ka na dito mag-add ng indicators. Like for example, volume, RSI, no? So ayan, makikita natin dito. Let's go back. So dito guys, punta naman tayo kay MIU, no? So like for example, itong kay MIU, punta tayo dito sa chart. Dito guys, I just added dito ng itong RSI tas volume. Nakita ko dito na maganda yung volume, that's why I contested yung price action ni MIU. So pwede nyong i-add dito. Ayan. So search nyo lang dito yung volume. Ayan. And then lalabas na dito sa indicators, no? So pwede nyong i-add yung RSI as well. So ganun lang siya dito na gamitin, no? Or i-add yung indicators, mga indicators dito, volume, RSI, no? So, for now, pag-uusapan naman natin itong open long, tas open short, guys, no? As mentioned, open long is like, for example, sa tingin mo is aakyat yung price action, merong breakout, may confirmations doon na maganda yung volume,
Ang daming criteria guys na kailangan i-consider, no? So, you can open this long positions. Sa short naman, ito karamihan dito na like yung mga traders, mga experienced trader. Like during bear market, ginagamit itong shorting guys, no? If pabagsak yung market, doon ka magkaka-profits. So like for example, try natin dito mag-open ng positions. And then set up natin dito yung TPSL. So like for example, select lang natin dito sa taas. And then dito sa futures tab, no? And then like for example, pwede mo naman dito i-search. So for example, ito. So under futures, all, tas lalabas na siya dito. For example, itong si modding, no? So ito guys, it's a part of meme coin ito. It's very risky. So please understand that. So dito guys, check muna natin sa chart. So yung gagawin ko lang dito is a potential support play. So, punta ako sa 4 hours time frame. And then like, set ako dito, maybe 0.11363. Ayan, so, select ko lang itong trade. And then, dito sa limit order. Ayan. So, dito guys, no, quick explanation lang sa cross. Meaning, if ever na cross yung ginamit mo, mapapalayo ka doon sa pinaka-liquidations. Kasi sa futures guys, meron tinatawag na liquidation. If ever na ma-hit yung liquidation price mo, potentially malulos ka doon guys, no? Sa cross, pwedeng maubos yung available balance mo once na ma-hit yung liquidation. Pero dito kasi pag cross yung gamit mo, mapapalayo ka sa liquidation. Pero if ever man na ma-hit yung liquidation mo, maubos yung available balance mo, no? So meron ditong cross at isolated. So sa isolated naman guys, kung magkano lang yung ginamit mo na amount or na margin, so yun lang yung may-utilize na malos, no? Like for example, 10 USDT yung ginamit mo, yun lang yung malulos guys, no? If ever na isolated yung ginamit mo dito. So dito naman sa 20x, it's a leverage ito guys. Like for example, bumagsak ng 1% tapos naka long ka doon, meaning malulos ka ng 20% guys, no? So 1% galaw niya is 20x guys, no? 20%, no? So like for example, yung kanina, itong kay modding, naka 20x tayo dito, tapos bumagsak ata ito ng, I think if I'm not mistaken, 11%. That's why may kita natin dito negative 247% tayo guys, no? So ganun yung pressure dito ng leverage. Pero if ever na umakyat siya, doon tayo magkaka-profits if gamit natin itong open long, no? So ganun siya mag-work. Open short, if pabagsak yung presyo, doon ka magkakaroon ng profits. Pero pag tumaas tapos naka-open short ka, doon ka malulos, no? So try lang natin dito guys na magkaroon ng like an example. So dito limit order lang ako, tapos yung price pwede ako dito mag-click, tapos adjust ko na lang dito. Ayan. So 11.3. Ayan. Tapos TPSL. So like for example, try ko dito gamitan ng open long. So TP trigger price may be around 0.18. Ayan. And then SL natin dito, yung pinaka stop loss natin is like 0. Dapat mas mababa dito guys, no, since I'll use itong open long. So maybe 10 cents. Ayan. And then dito guys, yung margin na gagamitin ko is 8% nung available ko dito. So pwede ko naman nabawasan yan. Ayan, makikita natin 8 USDT. And then pagkatapos nyan, we just like an example, open long. So yun, mapupunta na siya dito guys sa orders, no? If ever natamaan yung order price natin, mapupunta na siya dito sa positions, no? So ganun lang siya kasimple. We just set up nung TPSL dito. It's better na meron kayong experience talaga. Yun yung pinaka-importante. Risk management and yung psychology guys, no? So yun yung isa sa kailangan natin ditong pag-aralan, tandaan. And if you do mistakes, if you do like losses dito, just journal your trades, journal your losses, and reflect from those mistakes or losses guys, no? So free to ask questions lang dito guys sa ating YouTube channel, no? So hope this video helps, especially dun sa mga nagtatanong. Ay sana makatulong itong video na ito, magkaroon kayo ng ideas dito, insights guys, no? So that's it for today.
Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.